Natalo ang Lakers kontra dito sa San Antonio Spurs. Eliminated na sila ngayon sa NBA Cup. Aray ko po. Si Luka nagtala ng pinakamataas na scoring sa game na yan. May 35 points. Sinundan ng 26 points ni Marcus Smart. 19 points dito kay Lolo Bron. At nakikita sa ilang games na dumaan, bumabagsak ang numbers at production nitong si Reeves. Sa ilang games na nangyari sa kanila. Ngayon, may 15 points lang yan na nagawa dito sa San Antonio Spurs kontra Philadelphia. Meron lang yan 11 points. Kaya nakikita bumabagsak talaga ang contribution ngayon nitong si Austin Reeves. Sa data tracking ngayon na nakikita, simula nung bumalik si LeBron sa starting lineup, may mga laro ngayon si Reeves kung saan bumababa ang kanyang production. Habang wala kasing LeBron nun sa lineup nila sa regular season, si Reeves may malakas na production at contribution sa opensa nila. Mataas yung points, may assist plus rebounds pa. Pero pagbalik ni LeBron at ng trio nila kasama si Luka, madalas siyang bumabagal at nagiging third option. At hindi nga ganun nagiging effective ngayon si Reeves dyan sa pagiging third option sa trio nila ni Luka at LeBron. Yan mismo yung nakikita na dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabing nag-shift ang kanyang role since bumalik nga raw itong si LeBron sa starting lineup nila. Kapag may LeBron kasi sa court, si Reeves bumababa ang averaging mula sa 21.8 points, 4.9 rebounds at 4.8 assists. Kapag walang LeBron, si Reeves sa Lakers nag-a-average ng 29.4 points, 5.6 rebound to 8.0 assist per game. Mas mataas kumpara nga raw kapag may LeBron to nakasama. Kapag kasabay naman si LeBron at Luka nitong si Reeves, mas bumababa sa 21.1 points per game ang nagiging averaging niyan. Kaya nga nakikita talaga ngayon na naaagawan talaga ng exposure itong si Reeves kapag merong LeBron at Luka na nakasama. Nakikita ngayon ang sobrang pagbaba ng scoring at assist ni Reeves mula halos sa 29 to 30 points per game at 8 assists. Kapag walang LeBron, bumababa yan mula sa 21 to 22 points per game at 4 to 5% lang ang averaging niya sa assist. Kaya nga talagang halos kalahati ang pagbagsak ng production niya nang bumalik si LeBron. Ibig sabihin 8 points to 3 to 4 assists ang pagkakaiba kapag may LeBron na sa lineup. Malinaw na kapag walang LeBron naman, mas malaki ang role ni Reeves sa opensa, scoring at playmaking. Mas nagiging limitado lang yan kapag may LeBron na at lalo na kung kasabay pa si Luka. Kahit may pagkakataon nga raw siyang maka-points, hindi na siya nagmumukhang go-to guy scoring tulad nung siya yung naging center ng attention nung walang Luka o LeBron. Malaking nagiging impact niya pagdating sa team offense nila, scoring at playmaking. Kaya niyang ilid nga raw ang Lakers at makakuha ng winning games kahit walang Luka at LeBron pa nakasama nun. Maraming pagkakataon na may epekto nga raw talaga ang pagbabalik ni LeBron dito kay Austin Reeves at pagsama ng full star sa lineup nila. Sa sitwasyon ngayon ni Reeves, may aspeto nga raw ng role, touches, shooting chance at rhythm, hindi palaging exploding scorer na. Sa ilang games na dumaan kay Reeves, lalo na nang may LeBron na tong kasama at may mga laro na mahirap para sa kanya dahil sa pagbabago nga raw ng playset, shot, distribution at depensa sa kanya. Pero hindi naman nga raw talaga ito yung pwede nating sabihing fix na problema. Maraming slumps din kay Reeves dahil rin sa team context, scheme, depensa ng kalaban at role clarity. May mga pagkakataon pa rin kasi nga raw na nagkakaroon ng panalo ang Lakers kahit may LeBron, depende sa usage at how well na set ng offense. Sa madaling salita, oo, may tunay na hamon para kay Reeves mula sa pagbabalik na LBJ, pero hindi ibig sabihin na wala na siyang pag-asa o definitely na bumabagsak siya. Kailangan nga lang raw ng tamang role, malinaw na rotation at consistent execution para mabigyan siya ng chance para bumalik yung malaking impact niya sa opensa kahit na hindi na siya ang solo leading. May mga analyst na nagsasabing si Reeves ang isang malaking swing piece para sa Lakers, pero hindi ideal ang current roster nila sa combination para kay LeBron Luka. Para sa long-term success, hindi lang offense kasi yung tinitignan, pati na rin yung defense at balance nila. Sa panahong wala kasing LeBron, mas naging second star si Reeves at yun yung period na nakakaangat siya sa kanyang status bilang go-to guard. Kapag ang Lakers kasi na overload sa opensa, may iba pang role si Reeves: off-ball movement, corner 3, support scoring, defense at synergy. Kaya minsan, yan yung nagiging problema, diluted role siya, fewer touches, less consistency. Yan mismo ang nangyayari sa kanya ngayon, kaya nakikitang bumabagsak
ang production at numbers niya sa Lakers. Sa isang recent note, sinabi mismo ni Redick na ang pagbabalik ni LeBron may mga challenge sa pag-integrate uli sa team niya, lalo na sa shooting flow at spacing, kaya hindi agad bumalik ang tamang rhythm nga raw sa Lakers pagdating sa opensa nila. At yan ngayon ang kailangan nga na ma-adjust ng mga to para hindi ma-overload ang opensa nila, lalo nga kung magkakasabay itong si Reeves, LeBron at Luka at nababawasan ang touches ni Reeves at bumabagsak mismo ang production niya at nawawala ang impact niyan bilang third option ngayon.